Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat mga kababayan. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong mga kapwa po mambabatas ng speaker ay binabatikos po siya mga tambay at talagang pati yung kanyang opisina dahil nagtataka po sila mga tambay lalong-lalo po ang 3rd District po na si Miguel Benitez mga tambay, si Congressman Benitez ay binabatikos po na bakit daw po ang speaker ay mayroon pang spokesperson mga tambay. Siyempre, sa dami ba naman ng pera na speaker? Hindi po ba? Sa dami. Saka marami kasing dapat sagutin na speaker. Kaya kailangan niya ng tagapagsalita. Ganyan po yun. Pakinggan po natin mga kabayan ang kumakalat po na issue ng speaker sa pagiging meron din siyang speaker. Ibang klase po ang pamahalaan natin. Umani ng reaksyon at shares ang social media post ni House Assistant Majority Leader at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez. Sa post ng mambabatas, kwenestyon nito kung bakit may speaker, ang Speaker ng House of Representatives na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Noong nakalipas na linggo, nang italaga ng tanggapan ni Speaker Romualdez si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers bilang Chief Communications Officer ng kanyang tanggapan. Sa gitna ito ng mga aligasyong dawit si Speaker Romualdez sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. As of 9:30 a.m. ngayong araw ng Sabado, September 13, umani na ng mahigit 8,000 reaksyon at 1,300 shares ang post ni Congressman Benitez. Kabilang narito ang nagbitiw na House Assistant Majority Leader at tumiwalag sa National Unity Party na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Tinuligsa ni Representative Barsaga ang isang speaker ng House of Representatives na hindi anya kayang magsalita para sa kanyang sarili. Kapwa neophyte lawmakers sina Congressman Barsaga at Benitez. Ano po mga tambay? Yan po panapanahon po yan, di ba? Panahon po nila ngayon mga tambay Di ba? Panahon po nila ngayon dahil ngayon po kontrolado po nila lahat. Dahil pati nga po AFP, priority po nila Priority namin kayo. Priority namin kayo. Pasado po yan, lalo sa BICAM. Basta nasa BICAM po sila, lahat po ay priority nila. Lalo-lalo po yung magbibigay po ng protection sa kanila. Priority namin kayo. Saka napakarami pong pera ng Kongreso. Sobra-sobra po dami ng House of Representatives. Para po hindi magtalaga ng isang speaker, tagapagsalita ng speaker, spokesperson ng speaker. Hindi po ba? At syempre, pare-parehas naman kayo may baho dyan. Hindi po ba? Ngayon, binabanatan yung speaker. Paano naman lilinis ang pangalan nyo? Kung sinasabi nyo speaker ay hindi marunong sumagot at ipagtanggol ang sarili niya, ayon na rin mismo sa isang bumabatikos po sa kanya na bagito. Alin po natin itong bagito dahil bata pa ito, bago lang ito sa Kongreso. Di po ba? Si Kiko Barsaga, si representative. Pero po ito, matanda na po sa Kongreso ito. Si Congressman Benitez, tumanda na rin po dyan yan. Napakarami na pong uling at putik nila sa pagmumukha nila. Kaya nga po sila na po nagsusuwagan ngayon. Nagkakagatan, nagpapaluan, naghahampasan ng mga buntot nila, umano, mga kababayan. Pero may panahon naman po yan sa ginagawa po nila sa ating bansa, lalong-lalo kung paano po nila gaguhin at tarantaduhin at walang hiyain at pagnanakawan o pagnanakawin ang pera ng taong bayan umano, panahon po nila ngayon. Pero pag dumating po ang matino at meron na naman po matino na presidente, katulad po ng dating Pangulong Duterte, na dapat po yan na imbestigahan lahat. Bakit nagkakaganyan sila ngayon? Sobrang talamak sa lahat ng bagay ay talamak sila umano. Grabe. Di po ba? Kaya nga po yung investigasyon na gagawin, protektado rin po nila yan Di po ba? At kailangan din protektahan ng speaker ang bumabati ko sa kanya. Kaya kailangan niya din po niya ng spokesperson o speaker.
lahat ng bumabati ko sa kanya dahil sangkot po siya eh. Dahil talaga naman po sangkot siya. Umano. Bakit? Sa kanya nagmumula eh. Sa House of Representative, nagmumula sa Kongreso, pati sa Senado. Di po ba? Ang pera ng taong bayan, sila. Di po ba? Mga proyekto, sila. Kasama ang DPWH, sila. Di po ba? At may issue po kasi ang speaker. Napakalaki na issue niyan. Di po ba? May USB kasing hawak yung isang congressman. At na sinasabi sa USB kung paano nila ginagawa ang katarantaduhan sa BICAM. Hindi po ba? At pati ang kanilang mga special, lalong-lalo na, pati nga raw yung party list, di ba? Nagkakamal party list, bilyon-bilyon ang pondo. Malaki pa ang pondo sa Vice President ng party list. Biruin mo, party list, mas malaki pa ang nakukuha pondo sa Vice President. Ibang klase. At yung mga congressman, diyan ka magtataka. Mas malalaki pa nakukuha ng mga paboritong congressman kisa sa budget ng Vice President. Hindi po ba mawalang hiya yan? Ang Vice President ay nanunungkulan po sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas po ang obligasyon ng Vice President at ng Pangulo. Samantalang ang mga congressman, distrito lang. District. Yung mga representative po, katulad po ng mga sila Luistro na yan, sila Abante, sila Chua, di ba? Si yung nasa Maynila, napakarami niyang yumayaw-yaw, di ba? Sila Valeriano, hindi po ba? Yung grupo, saka yan, yung dating congressman ng 19th Congress, di ba? Si Barbers, mga distrito yan eh. At yung artista na si Fernandez, si Google Boy daw. At yung mga grupo na yan ng Quadcom, di po ba? At yung mga Ortega sa La Union, di po ba? Yung Konghun sa Zambales at yung nasa Mindanao, mga district po yan. Pero malalaki daw po ang pondo niyan. Mas malalaki pa ang budget na nakukuha niya kaysa Office of the Vice President. Samantalang distrito lang sila. District. Hindi sila pang buong Pilipinas. Kaya nga po talamak na talamak ang korupsyon. Hindi po ba? At yung sinasabi nga po natin, kaya po at kung sasabihin naman po ninyo, dapat lang mabigyan sila dahil district sila. May mga proyekto yan. Yun nga yun eh. Sa dami na nakukuha po nilang pera dahil may mga proyekto po sila sa distrito nila, mga kabayan, sa tingin nyo, bakit po pumutok ang anomalya na flood control sa buong Pilipinas? Napaagagaling pala ng mga representative natin sa ating mga distrito. Humahawak ng bilyon-bilyon. Pero binabaha tayo na para tayo may swimming pool sa loob ng bahay. Hindi po ba? Corruption. Kaya nga po kailangan po ng speaker na mayroon din po siyang speaker na sasalag sa mga issue. Lalong-lalo po na pangalanan ang kanilang pangalan ay na link. Sila na ni Saldico. Di ba? At yung grupo nila pinangalanan ng Diskaya. Kaya kailangan po nila itong ipagtanggol. Kailangan ng speaker. Kaya dito po mga tambay, sa sinasabi ko nga po mga kabayan, dito po, wala po tayong aasahan sa Kongreso. Wala po tayong aasahan dyan mga kabayan. Pera-pera lang po yan, di umano. Pera-pera lang yan umano. Wala. Puro pakinabang lang po habol yan. Puro press release. Kung talagang hindi mo na nagugusto ng pagpapalakad yan, bakit yung ginawa sa Senado? Isang dali lang. Isang araw lang napalitan ng Senate President doon. Bakit yung speaker, 3 taon na nagkakaproblema issue ng korupsyon? Bakit hindi nyo mapalitan? Bakit? Hanggang press release lang kayo. Panay ang reklamo nyo sa speaker na sobra na. Grabe na. Pati ang speaker, kumuha lang siyang na tagapagsalita, na spokesperson, binabanatan nyo pa. Pero ayaw nyo naman palitan. Hindi po ba kayo mahindot? Binabanatan nyo yung speaker na sobra-sobra na.
at hindi sumasagot sa mga issue na binabato sa kanya. Pero ayaw nyo naman palitan. Nananatili pa rin siyang speaker. Bakit? Kontrolado kayo lahat. Hawa kayo sa inyong mga bayag. Mga wala kayong paninindigan. May paninindigan lang kayo pagka kayo nakaharap sa media. Pero pagdating na nasa loob na kayo ng kamera, mga wala na kayong yagballs dahil sa pakinabang umano. Hindi kaya, mga kababayan? Pero kami naman po yung nag-iintay lang. Nag-iintay lang kami. Darating din ang panahon. Baka naman bigyan kami ng magandang kapalaran. Lalong-lalo ang mga kababayan natin ngayon ay nagpapahayag na lumalabas na po ng karsada. At talagang masamang-masama ng loob at talagang sobrang hirap na ang binibigay po ng 19th Congress na panunungkulan sa ating bansa. Laganap at systematic na korupsyon at grabing pamumulitika dahil para mapagtakpan ang kanilang korupsyon. Darating din po na ang Pilipino naman po ay makakaranas din naman ng tama at konting ginhawa ang aming bansa. Hindi po puro kayo ang gumiginhawa at yumayaman at siksik at liglig. Punong-puno na inyong mga bolt. Kami naman ay patuloy na naghihirap. Mahirap na kami. Hindi nyo pa kami tinatantanan. Tinataasan nyo pa ng tinataasan ng buwis na kayo naman ang nakikinabang. Ayan. Sa sobrang daming pakinabang na nakukuha ninyo sa amin, naglalakihan na kayo riyan. Para na kayo mga baboy. Hindi po ba? Kaya nga po hindi na makapagsalita ang speaker dahil sa laki. Hindi niya na kayang magsalita dahil sa laki. Busog na busog. Kaya hirap magsalita. Kaya kumuha ng tagapagsalita. Hindi po ba? Dahil nga sobrang busog. Busog na busog. Hindi lang po sa pagkain. Baka pati sa pera. Binabanatan nga rin po ni Mayor Bastian. Saan ka naman nga nakakita? Yung 200 million. Nung umupo ka ng speaker, biglang lumobo na mahigit 3 billion na ang iyong asset sa SALN. Nagtataka po si Mayor Baste. Nung hindi ka speaker, 200 million ang SALN mo. Nung naging speaker ka na ng 3 taon, naging mahigit 3 billion na ang SALN mo. Nagtataka lang po si Mayor Baste. Kaya po, pag may nagtanong sa kanya, kailangan po ng tagapagsalita. Kailangan niya po ng speaker, ang sinasabi spokesperson, mga kabayan, sa katauhan po ng dating congressman na si Ace Barbers, mga kababayan. Kaya dito po mga tambay, ipagpatuloy nyo lang po yan. Sige, mag-ubos kayo na mag-ubos ng pera ng bayan. Ganyan naman ang ginawa nyong trabaho sa amin di ba? Meron ba kayong ginawa katulad ng speaker? Ay, ano ginawa nyo? Ayuda. Questionable pa yan. Isang damo ka lang naging korupsyon yata dyan. Ayuda. Ang trabaho sa atin, ayuda, pamumulitika. Yan lang po ang ginagawa po nila araw-araw ng mahigit 3 taon. Maglustay ng pera ng bayan, hearing dito, hearing doon, media rito, media ron. Pero ang Pilipino naghihirap. Wala silang pakialam sa kinabukasan ng Pilipino. Wala silang pakialam na tayo man lang ay makaranas na kahit konting pagbaba ng ating mga gastusin. Kuryente, tubig, hindi ba? Telepono, bilihin, napakamamahal. Wala silang pakialam. Kailangan ng pag-usapan at tutukan ang kanilang issue, korupsyon, na hindi naman po ito mariresolba. At sa bandang huli, ang pera ay nasa kanila pa rin. Hindi naman maibabalik. Real talk, mga kabayan. Thank you po mga tambay. Sa mga nakagusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you po. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe, maraming salamat din po mga kabayan. At syempre po mga kabayan, yung panalangin at dasal po natin na sana po ay maingatan po tayo. Syempre po, sama po natin yan. At ganoon din po, yung panalangin po natin sa dating Pangulong Duterte at sa Vice President, sa pamilya Duterte, na maingatan po sila mga kabayan. At ang ating dating Pangulong Duterte ay makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan
at tayo rin po yung mag-ingat mga kababayan. Muli po, paalam, ingat po, bye-bye.